Gonzales. Brad Ray, kumusta po? Brad Ray. Hello po. Kayo? Hello po. Opo, ayun. Loud and clear. Pwede po kayong magpakilala? Hindi ko po kayo kita. Opo, pero nakikita po kayo ng mga kapatid na nanonood sa iba't ibang panig ng mundo sa pagkakataon pong ito. Kitang-kita po ang inyong naglulumiwanag na buhok. Ayan. Pakilala po kayo, Brad Ray Barcelona, sa mga kapatid. Kailan po kayo naanip? Ano po ang inyong naging katungkulan sa iglesia? Ako po si Brad Ray Barcelona. Nabautismuhan ako noong November 8, 1996. Ang una ko po naging tungkulin sa iglesia, PRO, tapos naging president ng lokal, tapos mga tagaluto, dahil dati panayang Bible Expo ni kapatid na Elisa Vista Verde. Kami po yung nagluluto doon ng mga pagkain, tumutulong po ako. Tapos naging DRRT rin po ako at group servant. Mm-hmm. Yun po yung mga naging tungkulin ko. At LS, cook. Bago ako nag-exit. Ano po ang bakit po kayo sa tagal po ng inyong paglilingkod sa loob ng iglesia? Baka sabihin po mas nakakasabi si Ray Barcelona na yan, kaya yan nag-exit. Totoo po ba yung gano'n na usual na paninira nila? Dati po, ako lagi po akong masigay po ako sa paglilingkod. At hindi naman po ako tatagal ng ganong katagal kung hindi ko sinampalatayan na nasa totoo tayo. Dahil nga lang, nitong namatay si Brad Eli, marami na akong nakikitang pagbabago. Pero pinabayaan ko pa rin po yung it takes me 4 years para tinatanggap ko yung mga parang mali yung ginagawa ni tinuro ni DSR sabi ko. Pero pinalalampas ko po yun kasi mahal ko yung tungkulin ko. DRRT, group servant, tagaluto sa lokal, ng mga food pack. Mahal ko yun yun na nagiging struggle ko ngayon. Hirap akong mag-cope up yung dati kong mga ginagawa, hinahanap-hanap ko. Pag-duty sa KDRAC, pag-duty sa mga medical mission, lahat po na pwedeng dutihan, ginadutihan. At nag-trigger lang talaga yung unang-una, yung isang DRRT namin na nag-exit. Tapos doon una, bakit kaya nag-exit? Tapos miniting po kami ng isang coordinator ng DRRT. Tapos nabanggit niya yung sitio ready. Wag na daw sana sa hanay namin DRRT parang umano pa doon makinig. Na-curious ako. Tinignan ko, hinahanap ko yun. Nakita ko yung mga sila Kuya Adel, sa Broccoli TV. Pero hindi pa rin po ako nagpatinag doon kasi mga nandoon, hindi nagpapakita ng mukha Sabi ko, kung valid itong mga pinagsasabi nito, magpapakita to ng mga mukha. Saka talagang didepend nila. Sabi ko, pero may point din sila na marami na akong video, yung mga Area 52, hindi pa rin ako natitinag doon. Talagang nilulunok-lunok ko yung kahit na mali yung pagtingin ko. Nilulunok ko pa rin yun. Dahil nga napagbilinan tayo ni Brad Eli na si kapatid na Daniel, tulungan nyo. Siya yung hahalili pag ako namatay na. Nandun pa rin yung faith ko na balang araw si Brad Daniel
bibigyan ng Espiritu ng Diyos na tataguyod tayo, pagtatanggol tayo. Dami. Tapos nakikinig ako hanggang yung Antikristo, pag lumabas, Antikristo ka na. Sabi ko, napaka-harsh naman noon. Sabi, Antikristo na agad, lalabas lang. Tapos yung abuloy ba, nakapagpatayo ng Poste. ng poste. Tinatanggap ko pa rin yun. Until na minsan sa pasalamat, pinatawag ako ng servant namin. Di pumunta po ako, pasalamat yun, kinausap ako ng break. Pinapa-unfriend sa akin yung isang kapatid na si Brad Edron Tamayo. Sabi ko, bakit ko naman po i-unfriend yan? Kasi kapatid po yan, sa kamanggagawa dati yan eh. Saka kaibigan ko po yung tatay niya. Hanggang sa, hindi ka ba na yung mga pinopost niya, mga laban na kay kuya, laban na sa mga ngaran. Ano po yung laban doon? Nagtatanong yung tao. Saka, huwag niyo itong pakikialaman yung FB ko. Kung gusto ko siya maging friend ko siya. Hindi ko naman kayo pinakikialaman. Hindi ka ba naapektuhan? Na bahala po yung mga kapatid magpasya. Kung naapektuhan sila sa pinopost noon o hindi. Ako naman, hindi naman po ako naapektuhan eh. Ikaw ba, may labang ka ba kay kuya? Ako po, personally, wala akong laban. Pero, may tanong po ako. Ano tanong mo? Anong tanong mo? Galit na galit? Sabi, ano tanong mo? Bakit po kailangan tayo magbigay sa PNP gayong nangangailangan ng mas malaki sa loob, lalo na pinanghihingi yung aircon o aircon ng apalit. Palagay mo ba, hindi din hinihingi ni kuya yun sa mga kapatid? Ayun na nga po eh. Ano po yung purpose doon? Pinagtutulungan po ako ng ilang diakono. Sabi, ang purpose niyan, pag-akay din. Halimbawa, yung mga kapatid, yung mga kamag-anak noon, ng mga pulis na natulungan, rin po yun, panahon ng pag-akay. Ganun po ba? O, yung isa naman diakono sabi, para pagka nahuli sa traffic, medyo may palakas tayo, ganun. Sige po. Hanggang sa talagang pinipilit nila akong i-unfriend yung kapatid. Sabi ko, hindi nyo ako mapipilit. Karapatan ko yun eh. Huwag yung sapakan yung karapatan ko. Di kala ko, okay na. Sabi niya, sige, birthday. Basta wag mo na lang yung mga sinasabi mo ha. Di tanong nyo po ito sa mga kapatid na DRRT kung may napapagsabihan ako. Wala. Hanggang after 2 days, nag-aalis ako sa GC. Walang kaabog-abog. Sabi ko, talaga naman pala na ngayon napatunayan ko na tama talaga yung ginagawa nila na binablock, naalis. Dati, doubtful pa ako hanggang sa lumabas nga kayo, si Brad CJ. Doon na na-confirm yung mga doubt ko. Ang pinaka-trigger ko doon sa unang Pedro 3:18 pa yan po ba? 3:18. Yung maging handa kayo ha. Kayo. Maging handa kayo sa pagsagot ha. Hindi niyo mababasa dyan na hindi niyo mababasa dyan na sasagot sa tanong. Nung tinignan ko po sa English answer question. Sabi ko, talagang napaano ko noon nung sinabi ni Brad Daniel yun. Dumadalo ko noon, napalabas ako ng pagkakatipunan, tapos parang napamura ako. Utang na, sabi ko, parang pinipilikit na yung talata. Hindi na lang sabihin na hindi niya kayang sumagot. Ganun na lang dapat eh. Kaysa pilipitin yung talata, tagal-tagal na natin alam yan. Tapos, yan, yung mga, actuation nila, Brad Josel, Brad Durde, ngayon lang po namin nakuha yan, kuya. Sabi ko, tagal-tagal na nilang nakalbo na sila, tumanda na sila, kasama niya nila si Brad Eli, walang natutunan itong mga sabi ko. Kaya yun, nagpasya na ako mag-exit. Ang problema ko lang ngayon, ang misis ko, nasa loob pa. Kaya,
parang hirap din ako. At nadalaw na rin ako. Nadalaw na rin ako nila nitong namatay na municipal servant, si Brad Jerry Malyari. Very Wala Malyari. naman, opo, wala naman po silang naitutol eh, nung sinabi ko yung mga ganun eh. Ang sabi niya lang, o sige Brad Ray, dumalo ka na lang at huwag ka nang makikinig dyan sa mga ano. Actually, yung pagdalaw nga na nila, ano eh, ni-record ko yun. At yung isang portion, pinadala ko kay Brad CJ noon dati. Sabi ni Brad CJ nga ganyan talaga, gagaslight ka na lang, kita mo, mali-mali na yung pagtatanggol nila. Pero magpatuloy ka lang na ano, maging matatag ka lang. Hanggang ngayon, awa naman ng Diyos, ano naman eh, hindi naman ako lumalaban sa aral. Actually nga, yung halal eh, kahit alam ko na hindi bawal, hindi pa rin nga po ako kumakain eh. At sinusunod ko pa rin kung ano yung natutunan ko, mananalangin sa umaga, sa gabi, sa pagkain. Kung ano yung natutunan ko kay Brad Eli, sinasa puso ko yun. Ang dami na ngayon. Ang dami na ngayong in-unfriend ako sa Facebook. At yung mga kaibigan ko talaga na DRRT, nakadikit ko. Wala eh. Talagang hindi na ako kinakausap eh. Hinahatid ko nga yung misis ko nung pagkakatipon ng prayer meeting, nung pasalamat. Pag nakikita nila ako, parang wala lang. Okay lang, sabi ko. Hindi naman sa inyo ako maglilingkod, basta alam naman ng Diyos na nasa puso ko, sabi ko. Exactly. But tama po yun, tama po yung sinasabi niyo, Brother Ray, na hanggang ganun na lang sila, na papakura na lang, hindi ka na bigyan ng katwiran sa sagot. Sasabihin na lang nila, Kuya, talagang may laban tayo kay Kuya. Mali ang salita ng Diyos. Opo, ayaw ko nga po sana ano eh. Gusto ko lang silent lang ako. Kaso nitong nakarang araw, nag-post lang ako nung podcast ni DK, yung post and founder. Nagko-comment na yung dalawang DRRT. Sabi ko, na-trigger ako, na sumagot-sagot na rin. Yan nga si Brad Caballo, kasama ko nagtatanggol na may mga video. Yun po. Kaya gusto ko na rin, gusto ko na rin ayoko sana lumabas talaga eh. Ganyan lang gawa niyo. Sige, labasan na tayo. Sige, wala namang problema sa akin. Ako nga, hindi ako nagsusudunin. Lahat ng account ko, kung ano yung nandiyan sa account ko, yan yun. Ako yun. Hindi ako nagtatago. Pareho po tayo. Hindi rin po ako nagsusudit, hindi po ako nagtatago. Anong kailangan mong itago kung nagsasabi naman ng totoo? Opo. Totoo lang naman ang sinasabi mo. Yung nararamdaman mo, valid naman yun. Ewan ko lang, sa kanila, hindi nila nakikita. Panalangin ko na lang, makita din nila yung mga nakita natin ng mga nag-exit na mali-mali na. Kaya nang gibayin yung aral ng DSR eh. Kayang-kayang gibayin eh. Dati, kayang-kaya natin. Magpatong-patong pa kayo. Hindi nyo kaya. Ngayon, wala na. Pati namali na rin si kapatid na Eli na anuhan na rin. Pero nasa Diyos na lang natin kay kapatid na Eli kung ano man yung nagawa niya. Exactly. Ayun. Sa kanya yun eh. Maulang eh. Actually, ako, naka-move on na ako regarding that issue about Brother Eli. Kasi, unang-una, hindi naman nagkakasala eh. At saka, tao, magsusulit sa Diyos kung ano man dapat. Kung meron man siyang na-part sa atin, di doon tayo. Opo. Ngayon, doon sa hindi naman po kasi natin, we cannot please everyone. Meron ang gusto adobo. Meron ang gusto Bicol Express. Meron ang gusto paksiw. So, hindi po natin makikater ang lahat. Pero, isa ang
isang bagay na pagka nagsasabi ka ng totoo, whether you accept it or not, the truth will remain the truth. Even you reject it, the truth will remain the truth. Oo. Yun. Yun nga sa local store, talagang pinipilit namin kumita lahat ng luto namin dapat ubos. Tapos, ang masakit pa nito, pagod ka na, pagkang kita mo is below dun sa kasi 10,000 ang binibigay na puhunan eh. Pag kulang yung hindi na half dun sa puhunan mo, i-question ka, sabi ko, doon ako na yan lang ang naging kita natin eh. Anong magagawa? Iba-iba yung presyo ngayon ng i-question ka pa, kailangan malaki po ang dapat nating iakyat sa taas. Eh wala namang accountability. Yung niluluto ko nga po, hindi po ako tumitikim doon. Nagbabayad pa ako, bumibili pa ako ng talagang niluto namin na o kaya nagbabaon ako, luluto ako ng ibang namin, pagkain. Masabat ko lang po kayo regarding dyan sa local store. Pero ito po mga kapatid hindi ko lang po alam kung aware ang lahat ng mga kapatid regarding sa local store. Pero mo, ikaw na ang mamumuhunan. Tama po ba? Or manggagaling sa yung ibang mga lokal sa ibang bansa, yung mga kapatid na ewan ko lang po dyan sa Pilipinas. Regardless kung ang mga kapatid ang napunan o binigay ng lokal ang puhunan, piruin mo kayong nagluto, kain doon, wala bang karapatan kung nagpapagal doon sa kanyang pinagpagalang kumain? Kayo lang bang may karapatan? Piruin mo, hindi ka man lang naglabas ang pera mo mula sa bulsa mo, Daniel Rason. Is there an instance that you have naglabas ka ng pera from your own pocket, Daniel Rason? Sa amin naman po, binibigay ng distrito, 10,000. Pagka SPBB, 20 plus 25. Depende po sa target na food pack. Sa tropical po kasi, ang target food pack per SPBB first day is 200 plus, gano'n, na food pack. Kailangan sold out yun. Pero pa yung mga add-ons. May mga add-ons pa po yun. Meron na po akong babasahin comment dito. Sabi ni Sister Elizabeth Palo, tawa ni Brother Eric Palo dito. Opo, ako gumagawa kakanin. Puhunan ko din. Di ko inipunan. Ako pa. Yeah, sabing ganyan. Sabi ni Brother Tom Manalio, kung minsan po advance payment from para may puhunan. Sabi ni Brad Arnett, yung food pack na doon kapulong ang pasipunan yan. Totoo po yan. Alam niyo po, kasi kasama po kasi ako ni Don Kapulong. So pinaghahanap niya ako ng mga produkto na po pwedeng ibenta sa local store. Kinausap ko yung kapatid sa Candaba, Pampanga na gumagawa ng naku, hiyang-hiya doon sa kapatid. Biruin mo, kung tumawad si Don Kapulong, kulang na lang, hingin na lang niya yung produkto. Tapos, kukunin niya yung produkto, halimbawa, kukunin niya yung produkto, 35 pesos, ibebenta niya po yung 150 pesos. Ang laki po ng atong, more than triple. Mga kapatid, bakit ko po alam yan? Kasi po kasama po nila. Yung pong ube, binabag sa lokal, kinukuha po namin yan sa San Pablo, Laguna. Katabi na po yun ng Tiaong, Quezon.
Sinasabi po daw yung food pack, yan daw po yung mga pinangbibili ng wheelchair, ng mga tungkod na pinamimigay daw ni Kuya. So, ano naman ako, kaya at least nakakatulong. Ang naano ko lang, pagka bumaba yung kita, parang galit sila. Ipakita Question nila pa, yung, oh, nasaan yung resibo? Binibigay nyo ba yan o binibigay ng libre yung wheelchair at tungkod na di ba ibinibigay ng libre yan mula sa medical po tsaka doon sa medical Mrs. Lynn Magallanes. Naku naman, wag niyo naman pagsinungalingan yung mga kapatid. Tignan niyo po mga kapatid na mga nakikinig. Sinasabi nila ng mga manggagawang ito na ahente ni Satanas. Biruin ninyo, sasabihin niyo sa mga kapatid, yung sa local store, yan ang binibili ni Daniel ni Kuya ng mga tungkod, ng wheelchair. Nasaan ang resibo? Nasaan ang resibo ninyo? Putol-putol daw ako? Putol-putol po ako? opo, putol-putol po yung dating niyo po sa akin. Ay, ganun ba? Paano ba kaya? Hindi ko nga alam, baka sa akin din, lobat na eh. Parang, Salit lang po palo, Lilipat ako ng palo, ng lilipat lang ako ng Hello po mga kapatid. Yan, nag-data po ako kasi okay na po ba? ayan po, Okay na po okay na yung po. Ayan. Oh, opo, Naka-connect kasi ako sa sa internet. Ganito po kasi mga kapatid, hingan niyo po sila ng resibo. Nasaan po ang resibo ninyo na kayo po ang bumibili ng mga pinamimigay? Wala pong may papakita resibo yan. Kung meron man pong ipapakita resibo yan, syempre, kakausapin nila yung kapatid na merong na nagbibigay ng libre ng mga, ay naku naman, para namang ako pang gagaguhin ninyo. Kasama ninyo ako sa bahay. Naku naman, wag ninyo namang garapalang niloloko ang mga kapatid. Ay, naku naman. Sa bagay, sabi ng Biblia, bayaang ang masama, magpakasama pa. Sige, magpakasama kayo dyan. Lubusin ninyo ang inyong kasamaan sa pamamagitan ng pagsisinungaling. Ikaw, Daniel Rason, biruin mo, bakit si Marita lang ang kaya mong pangalanan? Daniel Rason, hindi ka ba nahihiya niyan? Babae lang ang kaya mong pangalanan? Samantalang noon, napakatapang mo. Kung ipahiya mo yung mayor sa Makati, si Nancy Binay po ba yun? Ay, Nancy Binay nga ba? Basta yung Binay na mayor sa Makati, kung ipahiya mo, wala namang ginawang masama. Tapos kung ipa-boycott mo yung mga istasyon na merong maingay na audio. Hello po. hello po. Saan kaya yung maingay? Yun. Ayan po. Baka po yung ventilador ko. Ayan po. Yun, si Abby Pinay daw. Biruin po kung po. Yun lang ba mga kaya pong pangalanan, Daniel Rason? Bakit yung kaaway mo, gaano mo na ba katagal pinaparinggan yung kaaway mo? Yung imaginary na kaaway mo. Sino ba yung imaginary na kaaway mo? Daniel Rason. Sa bagay, ayun si Daniel Rason, nabubukit na hindi niya kayang panindigan yung kanyang mga sinasabing tinuturo.
Nagwala yung, nagwala yung customer. Pinagalitan yung mga, pinagalitan yung mga staff. Ayun po, mga kapatid. Merong maingay eh. Merong maingay na audio. Saglit lang po ha. Anuin lang natin yung ano. Opo, meron pong maingay. Dito po sa lugar ko, wala naman pong maingay. Okay na po, meron. Meron pa? Ayan, wala na po. Ay, meron pa. Ay. Ayan, wala na. Wala. Hello po, mga kapatid. Meron maingay. Pag may nagsasalita. Hello. Yun. Pag meron nagsasalita sa atin, parang may nag-echo po. Hello. Hello po. Opo. Naririnig naman. Nag-ano po? Yan, nag-ano po siya, bumabalik ang sound. Yan. Hello po mga kapatid. Going back, sige, isin na lang po natin yung ano, yung nagba-bounce na sound. Ganito po yan mga kapatid. Saan po ba kayo nakakita? Sa bagay, pati mga manggagawa si Rowena Buwan. Hindi ba nagre-reklamo ka din na mahal-mahal paninda sa local store? Si Marita Takeda Kakima, hindi ba kaya nagbitaw sa pagiging local store ko or ang iyong kapatid? Dahil hindi niya matikip yung ano, yung binababa nila na scheme na automatic sold out yung mga produkto na ibinababa. Kahit panis pa yan. Pero mo, darating sa lokal, panis, pero babayaran nila. Hindi naman nila napakinalaman. Tapos, ito pa. Merong sinasabi si Marita Takeda Kakima noon. Kasi ano po yun eh. Taga-Japan yung kamag-anakan noon eh. Sabi niya, piruin mo, alam ba ni Kuya yun na yung mga kapatid nagpapadala ng mga paninda para sa Happy Basket. Tapos hindi nila binabayaran. Nila doon kapulong. Nagtutulong-tulong ang mga kapatid sa Japan para magkaroon ng produktong ibebenta sa Happy Basket na walang inilalabas na puhunan. Tumahimik. Na walang inilalabas na puhunan ang Happy Basket. Alam kaya ni Kuya yon? Sabi ko, tumahimik na lang tayo. Sabi ko ganyan. Kasi kahit naman sabihin natin yan, wala namang mangyayari. Pasasamain lang tayo. Kaya yung pong character assassination, mga kapatid, alam ko na po yan matagal na. Matagal ko nang alam yan. Kaya nga po tumagal ako dyan ng 20 years mahigit. Kasi nga po, once na umalis ka, they will character assassinate you. Naku, masama yan. Naku, nangupit yan. Naku, nagnakaw yan. Naku, tamad yan, etc. etc. So, ganun po ang ginagawa nila mga kapatid. Even to their staffs, mga kapatid. Recently nga, siguro 2 days ago, mga kapatid, 2 nights ago, merong kapatid na nag-message sa akin. Sabi ko, sabi nung kapatid, brother, ano po, naging empleyado din po ako nila. Totoo po yung mga sinasabi nyo na masama po yung pakikitungo nila sa amin. And nagtatransform po talaga sila pagka nandyan yung mga kapatid, nandyan si Kuya, sabing ganyan. Ano mo ngayon, status mo? Exit na po ako pero silent lang po muna, sabi nung kapatid. So, ayun po mga kapatid. Para dun sa mga nagsasabi na naninira lang daw po ako, problema nyo na yon.
hindi ko na problema yon. Kung yan ang pananaw ninyo, edi wow. Pero as of me, I know the truth and I am just telling the truth that I know. Nothing more, nothing less, mga kapatid. Ngayon, kung meron mga kagaya niya, naging trending, yung Pegasus. Ako ba ang nagsabi noon? Hindi naman ako nagsabi noon. Sinong nagsabi noon? Si Mama Mary. Bakit nalaman ni Mama Mary? Kamag-anak niyang buo si Danya Rason first cousin niya eh. At yung driver ni Danya Rason before, first cousin din nila. So, kinukwento sa kanila. Palagi kami sa Pegasus. Nung nakaraan nga, sinundo namin si Arlene. Tapos nagpark kami sa pinababa nila ako sa sasakyan. Tapos nung pagbalik ko, nakalak na yung sasakyan, yumuyog yung sasakyan. Ako po ba ang nagsabi noon, mga kapatid? Hindi po, mga kapatid. Malay-malay ko doon. Pero ayan ayan yung nasan yung resibo? Sasabihin nila, nasan yung resibo? Ba't kayo maghahanap ng resibo, mga kapatid? Meron ba kaming iniisip noon na